Hi mga ka-YouTubers, ang isa po naman natin po ngayon sa mga ihahanda ay ang paggawa ng puding na mula sa kasaba o tinatawag dito sa Bulusan na bilanghoy. At ang bilanghoy po ito ay mula mismo sa aking mga pananim sa aking garden na binunot ko ngayon kasama sa pag-ani ko ng ubi ngayon na sa buwan ng Disyembre ay inani ko rin po ang aking mga kasaba na yan po ay gagawin kong puding. Yung puding na sa pamagitan ng puding na mula sa katutubo o native na paggawa ng puding, ginagawa na rin po mula pa noon po hanggang ngayon. At gaya po ng mga madalas sabihin na maging maingat po sa pagkain ngayong mga lalo na ngayong okasyon Kapaskuhan, mag-obserba ng tamang diet. Sinasabing mas mabuti nga daw ang prutas, gulay, isda. Pero kahit pa naman may karne tayo, basta tama lang. Katulad din po ng pag-inom ng alak daw, sabi sa Patalastas, drink moderately. Ganun din po. Pero mas mabuti talaga yung mga prutas, gulay at katulad nga nito, mga native na pagkain, hindi yung masyado processed na pagkain. Pero ano man pong pagkain, basta ilalagay po natin sa tama na hindi yung sobra, yung tama lang. Hindi nakakasama. Kahit nga yung mga matatamis daw, sobra daw matamis, masama rin daw. Pero nasa sa atin na po yan kung tama lang ang ating kakainin, hindi yung pag malabis, yung labis na pagkain ng anumang bagay o pag-inom ay masama din talaga. At ito nga po ay isa to sa ating inihahanda na pagkain, yung puding, kasama ng ibang mga lulutuin pa natin katulad ng mga iba pa. Ang kasaba po o bilanghoy na ito ay mas nadagdagan pa dahil binigyan pa ako ng aking pamangkin na mula sa bundok na inani nila, kaya dumami. Sa pagluluto po nito ay simple lang po ang mga kakailanganin. Kailangan po dito ng gatas, ng gata ng niyog, kailangan din po ng mantikilya, itlog, at higit sa lahat yung native na dati nang ginagamit na pampabango, yung tinatawag dito na arat, yung balat ng may yung mga citrus fruit tulad ng tinatawag dito na tambulili at saka yung lime, yung mga maaasim na prutas na citrus. Yun ang labas noon, yung green na kulay, kinakayod yun, ay mabango yun ang inahahalo na pampabango ng mga candy o ano man. Pero kumuha ako dito sa amin sa yung dayap, yung lime at saka yung limon na tinatawag. Yung kinuha ko mismo sa aming orchard dito sa bakuran sa likod sa may aking mga tanim, sariwa talaga. Yung pampabango na nilalagay sa yun nga mga niluluto. Yung sa may kulay green ng mga citrus fruit katulad ng dayap, ang tapang nun na parang mapapaluha yung mata mo, kakaiba yung amoy at lasay. Ang tawag dun dito ay arat. Yun ang nagpapabango noon. Pero kailangan din lagyan din ng anis para bumango maliban doon. Ito namang ginagamit ko na gadgaran o tawag dito sa Bulusan na iraidan. Napakatagal na nito, gamit pa ito ng aming mga magulang dati. Hindi naman ito marumi, parang ito na lang talaga ang kulay na nito, itim na dahil matagal na rin. Pero malinis naman, sinasabang ko naman dati ito. Matibay ito, mula ito sa yero, gawa pa ito ng isang karpintero dati daw dito noon, malaki. Isa bibili ng mga plastic, ito talagang ginagamit namin pag kami gumagawa. Vintage na ito, antique na ito, pero matibay. Ang frame nito ay yari sa kahoy na nara, sa kayero ang blade nito. At ito naman po ang kumbaga fiber o yung powder na nagayad na iraid kumbaga sa tawag dito. Pero kulay yellow, kasi yellow talaga ang kulay ng kasaba na ito, kaya medyo yellow ang kulay ng kanyang powder. At pagkatapos magadgad dito, kailangan din pigaan dahil ang sabaw nito na parang tubig, yan ang mapait. Inaalis yun para hindi mapait. Kapag kasi hindi sinaing, lulutuin na ganito, nahalata ang pait ng kasaba. Kaya yan ay pinipiga, inaalis ang sabaw. Sa pagpipiga nito, para maalis ang sabaw, yung parting mapait, kailangan ang puting tela na katulad ito para sa pagsala. Doon tayo magpipiga ng
ganitong kasaba na alisin yung sabaw, yung parting mapait. Pareho din ang proseso sa lahat ng nilulutong kakanin dito, katulad ng tinatawag dito na kakanin na binamban at iba pang mga suman o kakanin na niluluto. Pinipigaan muna sa telang malinis katulad nito. Dati may binibili talaga na pangsala sa kape, yung sariwa na kape dito na niluluto na mula sa puno talaga. Pero ngayon nawala na rin yung mga ganyang mga binibenta dahil siyempre wala na rin, bihira na rin ang may tanim na kape na katulad ng kapeng barako ng Maynila o sa Batangas. Meron din ang bulusan dati, ngayon pakaunti na lang. Ayan po, at ito na nga po ang nagadgad na kasaba, na ito na yung powder na pinagpigaan. Pagkatapos niyan, pwede na haluin yung mga halo dito, ingredients, para ilagay sa lanera at iloto sa oven. At doon naman po sa mga walang oven, magandang tips din na pwede rin po itong lutuin sa pamamagitan ng pag-steam. Maglagay ng tubig sa isang lalagyan, parang sa singaw lang ng pag kumukulong tubig maluluto ang ganito. At ito naman pong kulay yellow ang pinagpigaan ng kasaba. Kailangan po natin, wag natin itapon, kailangan patiningin po natin. Pag pinatining po, maiiwan dyan ang kulay puti na parang pinong-pino na arena na tinatawag dito sa Bulusan na bagsang. Ang bagsang o yung tumining na parte ng hindi mapait na parte ay makakahalo pa yan. Yan nga ang maganda, napakalapot po niyan, parang gawgaw o parang arena na dough. Yan ang magiging dough na pwede pa ihalo doon sa mismong lulutuin na kasaba. Ang inalis lang dyan bali yung yellow, yung dilaw na yan ang parting mapait. Yung puti na tumining mula sa mapait na parte na dilaw, ang tawag dito niyan sa amin sa Bulusan ay bagsang. At ayan nga po, yung bagsang ay pwedeng ihalo na pampalagkit o pampalapot sa buong pinagginadgad na kasaba para sa paghahalo na ng lulutuin. Dahil yan ay pinong-pino, yung bagsang na naalis. Yung tumining mula sa tubig ng kasaba na piniga na inalis dahil yun ay mapait. Pero itong puti ay pwede pang ihalo. Ngayon naman ay pupunta ako sa aming garden sa orchard para kumuha ng sinasabi kong pampabango ng lulutuin. Yan ang lime o dayap, isang klase ng dayap na dito lang makukuha. At isa yung limon, pabango ng mga candy at mga linuto, mga minatamis. Ito po ang lime o isang klase ng dayap din. Kaya lang lumagpas na sa kapanahonan, kaya siguro medyo maliit na ngayon. Yung unang bumunga ito nung medium tag-araw pa, malalaki ang nakuha ko dito. Mas malalaki pa kaysa karaniwang santol o kaya dalanhita. Ngayon maliliit na lang. Pero pwede pa itong pampasarap, pampabango ng niluto na mga minatamis. Dahil ang balat ito, yung bandang green sa labas, yan ang nagpapabango. Kinakayod yan para sa mga kakanin. At ito nga po ang nakuha ko. Maliliit lang siya, pero dahil kakaunti lang ngayon at maliliit ang bunga. Pero sobra-sobra na ito. Hindi naman ito kailangan ang marami dahil kapag lumabis, mapait na ang lasa niyan. Kaysa bumango, papait ang pagkain. Kaya dapat tama lang. Itong medyo mapula, ito ang limon. Hindi yung kalamansi na limon. At ito naman yun ang dayap o lime na nakuha ko sa aming orchard. Lagyan ng asukal. Ayan nga po, pwede na siya haluin. Lagyan ng asukal, anis, itlog, kinudkod na lagyan ng kinayod na balat nitong pampabango na ito na lime o kaya dayap. At kailangan din ng itlog na ganyan, at saka gatas, lagyan din, haluan. At itong anis din para bumango. At saka margarine, kailangan din ng margarine. At saka syempre, mahilig naman ngayon ang tao ng mag-experiment. Pwede na maglagay na kung ano pang nais nila ilagay, depende sa kanila panlasa o choices. Pero meron naman talagang bagay na halo, hindi naman lahat ay pwede, lalo na sa mga native na pagkain. Yan po mga ka-YouTubers, tingnan niyo po, yan po ang kinakayod na balat ng sinasabi kong
dayap o lime, yan ang nagpapabango. Ang balat lang po ang kailangan yan. Yan, kinakayod yung green. Yun ang hinahalo. Dapat may sapat lang na halo niyan dahil pag sobra, papait na. Kailangan tama lang. Yan ang nagpapabango sa mga kakanin man o mga candy na niluluto dito sa amin. At saka, kung kakailangan hindi, yung medyo pula, yun ang limon. Pero di na ako naglagay, sa iba ko naman ilalagay yun na limon. Kailangan lang dito ang daya po, itong lime na kinuha ko. Yung limon, sa candy naman yun, na ibang lulutuin. Inahalo lang yan, kinukuha ang balat, kinakayod, na ganyan. Yan ang nagpapabango. Iba ang amoy po eh. Dati na nilalagay yan ng matatnatra dito dati sa bulusan. Wala pa man yung mga ibang mga pinapakita, meron na yan dito. At syempre, kailangan ang gatas na pampasarap pa, pandagdag sa lasa. Ubusin ko ba At tao? saka yung gata ng niyog kailangan din. Pero optional din, nasa sa atin na rin kung lagyan pa natin. Dahil malinamnam ang gata, iba rin sa gatas na inihalo dito. Ayan po para dumagdag pa yung sarap at lasa ng pudding na iluluto sa oven o kaya pwede rin na lutuin na sa pamamagitan ng pag-steam. At ito naman ang itlog na ihahalo. Pagdagdag rin ito sa halo sa pudding na gagawin. At ito nga po ang itlog na ihahalo din sa hinahalong kasaba. At ito naman ang dahon ng saging na ito talaga ang mas maganda ilagay na sa ilalim ng niluluto. Dahon ng saging dahil mas mabango, mas masarap at mas malinis. Kailangan din ang aluminum foil, pero ang foil ay kailangan nasa bandang taas para hindi sumingaw yung niluluto. Ito naman ay mantikilya na dagdag din sa panghalo. Ayan po, di ba po mas masarap oh. Tingnan natin oh, ayan oh, mayroong mantikilya siya. Ilaw pa, may palaman na. Malinamnam ang lasa niyan. At ito po ang naging do ng kasaba. Ito po ang do re mi fa sol la ti do. At lahat po ng bagay o pagkain man ay lahat po yan ay pampaswerte kahit hindi po bilog. Dahil sabi nga sa Bible, ang lahat ng bagay o pagkain ay ginawa ng Diyos para sa ikabubuti ng tao. At maging ang mga itinuring na maruming pagkain sa lumang tipan na sabi sa New Testament, basta kainin may pasasalamat at panalangin, may pasasalamat ay nililinis ng Diyos at para sa kabutihan. Tamang paraan at tamang layunin, nakamtan sa mabuting paraan mula sa masama at sa kagahamanan. Sa mga darating na taon, lalo na sa taong ito sa New Year, mga ka-YouTubers, sanad po natin na tayo'y malayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mga kalamidad, at lalo na sa pandemic na sinasabi ngayong variant na naman ng COVID, pandemic 21 daw. Tayo'y manalangin ng team na tayo iligtas sa lahat ng mga masasamang mangyayari ngayong 2021, na tayo maging matatag at makayanan natin lahat ng pagsubok. At muli po sa lahat po ng mga viewers, Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat. Maraming salamat po, at sa mga bago ko pong viewers, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe. And to all new viewers, please don't forget to click the notification bell so that you may be able to always be advanced to my vlogs. Thank you so much. Please subscribe. Maraming salamat po. Po ang aluminum foil na ating ibabalot sa lanira na pag pinaglagyan ng kasaba na gagawing pudding. Ito po ang dough. Ito yung kasaba na gagawing pudding at ready na po para ilagay sa oven o sa steam. Sa muli po, maraming salamat po sa lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Please subscribe. Please don't forget to click the notification bell so that you may always be advanced by vlogs. Abundio Forcado Vlogs. Maraming salamat po sa lahat. Welcome 2021. Happy New Year. Please don't forget we are all we came from tiny particles of atom, so that tayo po'y lahat ay nagmula sa atom. Tayo'y lahat ay cute. Kaya tinatawag ko lahat ng mga YouTubers dahil tayo'y mula sa cute at maliit na small particles or tiny particles of atoms. Pag binaliktad ang atoms ay nagiging muta. Maraming salamat po sa lahat. Thanks for viewing. May God bless you all.
Majorim Dei Gloriam.